They say life is a matter of choice, and how we live it is entirely up to us. We hold the pen that writes our own story. From the friends we keep, Guys, one for all for one. Para sa kumpanya. Para sa ating lahat. to the people we give our hearts to. The blueprint of our happiness is ours to design. Nasa atin ang lahat ng desisyon, pero paano kung biglang maglaro ang tadhana? Does choice still exist when destiny takes over? Bata pa lang ako, naplano ko na ang buhay ko. At the age of 12, graduated ako ng elementary as a valedictorian. At the age of 16, graduated ako ng high school, again, as a valedictorian. Kukuha ako ng kursong architecture sa University of the Philippines at graduated ako as a summa cum laude. Sa murang edad, alam ko na kung ano ang gusto ko. Kaya wala akong ginawa kundi ang mag-aral ng mabuti at magpursige para sa pangarap ko. With faith and determination, I was able to achieve everything exactly as I had planned. I graduated summa cum laude and was hired as an associate at the best architectural firm in the Philippines along with my best friend, Dominic. My plan didn't stop there. I promised myself that after 10 years, I would build my own architectural firm. Kaya nagtrabaho ako ng gusto. Nagsanay ako ng nagsanay at nag-ipon. Naging determinado ako para sa pangarap ko. At pagkalipas ng 10 taon, heto na ako ngayon. I resigned as a senior architect to fulfill my dreams of having my own company. God has been incredibly good to me. He allowed my dreams to become a reality. Because today, we are going to launch our own architectural firm, M.A. Lorenzo and Associates. This was made possible because of my best friends, my fiancé, and of course, my family. Guys, to our success, cheers. Cheers! Ano, wala na bang alak? Dominic? Pare, nakakarami na lang. Tapos na ba? Oh, hindi ka na. Huwag muna. Mababa ka muna ng lama, pare. Hindi na kailangan. Everything exactly as I had planned. Or so I thought. Because fate intervened, shattering my perfectly executed plan.
Anong kaguluhan to? Ewan, may nabangga ata. Kawawa naman. Grabe. Ang malala yung tama ng lalaki, oh. Kuya, ano pong nangyari? Kuya, ano pong nangyari? Okay, fine. I guess I have to find out myself. Hindi. Hindi na maaari. No, please. No. Anong nangyayari sa akin? No. 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 This can't be happening. Help me, please. Tulungan niyo ako, please. Parang awan niyo na. Mike, ngayon ka lang. Umaga ka na. Tay, pinag-overtime kami. Tsaka, nasa tamang edad na po ako. Kaya, please naman. Huwag kayong tay, pagod po ako. Pag sumasagot ka na ngayon. Pag sabihin mo itong anak mo, nagkatabaho lang, alam mo kung sino na. Sige, ako nang kakausap sa kanya. Anak, pagpasensyan mo na ang tatay mo. Natalo kasi siya kanina sa sabong kaya kanina pa mainit ang ulo. Ano pa nga ba? Sige na, pasok na ako sa kwarto. Naantok na ako. Hindi ka na ba kakain? Hindi na, Nay. Hindi ako gutom. Di na nanahimik, sariling pag-iisip. May oras na walang imik, ikaw lang ang nasa isip. May mga tao na alis at mananatili. Di tiyak ang tadhana, kaya't maaaring magkamali. Lungkot at sakit, patuloy na nakakubli. Sa ilalim ng mga ngiti, humihikbi. Tito, kamusta na po si Mickey? Wala pang balita. Halos magtatatlong oras na kami naghihintay. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Oo, Dok. Parisa na po ang anak ko. Base po sa aming assessment at recent scans, Miguel has fallen of rage. Ano po? Coma? Mukhang mga anak ko? Yes. Nagamot na namin yung mga open wounds sa uban. Yun yung nakikita yung pagdunjot. Pero it wasn't the open wounds that I was worried about. The real threat was an acute subdural hematoma, a severe traumatic brain injury that had been sustained by the patient.
Ano pong ibig sabihin nun, Dok? Mayroong pagdurugo sa loob ng utak niya. Kadalasan, epekto yun ng malakas na impact. We have to operate on him as soon as possible to stop the bleeding. Dok, gawin niyo pong lahat para maligtas yung anak ko. Parang awa niyo na po, Dok. We will. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na wala pong kasiguraduhan na hindi manganganib ang buhay ng anak niyo kapag inoperahan. Having or not having this surgery will still put his life at risk. Considering his current state, there's a possibilities of many complications. Parang awan niyo na, Dok. Gawin niyo po lahat ng mga kaya niyo. Please. Yes, ma'am. We will do our very best. But you must also prepare yourself for the possible outcome. All you can do now is pray. Pray that he survives the operation. I will let you see him when we prepare the ocean. But be quick, because we need to bring him in at any moment. Thank you po, Dok. Tol, Anak, lumaban ka ha. Huwag mo kaming iiwan. Hindi namin kakayanin. Kuya. kaya mo yan, Nak. Bata ka palang matapang ka na. Alam kong malalagpasan mo din lahat ng ito. Tol, lumaban ka. Para sa amin na Mari at para kay mga pagpapa. Kuya, huwag mo kami iwan ha. Fight for us, please. Hihintay kami sa pag-gising mo. Kuya, please, lumaban ka ha. Mahal na mahal ka namin, anak. Leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. Ma! Pa! Andito ako! Tol! Kamari! Dito si Kuya mo! Hindi niyo ba ako naririnig? Hindi niyo ba ako nakikita? Wala ba talagang nakakakita sa akin? Wala na lang ba nakakarinig? Ma, huwag ka na umiyak. Baka kung mapano pa ako. Magpakatatag ka, Ma. Baka kabalik ako sa inyo. It haunts me and it makes me feel. Sir, ma'am, kailangan na po namin siyang dalhin sa operating room. Every breath and every hour, I still am Kaya mo yan, Nak. thinking. Kaya mo yan. And in the end, everything we have makes the world Pangako, gagawa ako ng paraan para makabalik sa katawan ko at makasama ulit kayo. as leaves will soon grow from the bareness of trees, and all will be alright in time. Natapos ang operasyon, natigil ang pagdurugo. Pero, hindi pa din ako nagkikising. 1, 2, 3 araw ang lumipas, hanggang ang araw ay naging linggo. 2 weeks have passed, and still no progress. Ang mga kaibigan ko, nagkakagulo. Hindi nila mawari kung paano papatakbuhin ang kumpanyang ito. Bakit ka? Mas nauna ka na ako. Guys! Walang mangyayari dito kung puro tayo bangayan. Oo nga. Pwede ba? Makinig muna tayo lahat kay Dominic. Bakit kami makikinig sa kanya? Siya ba ang boss? At isa pa, qualified ba siya sa pagpapatakbo ng kumpanya ito? Agree ako kay Ben. Wala dito sa meet. Kaya, wala tayong boss. Grabe naman kayo. Sa ating lahat dito, si Dominic ang next in line kung wala si Miggy. Nakakalimutan niyo natin yung chart na ginawa natin.
Si Dominic ang VP. Pwes, hindi pa yun official. So technically, walang boss sa atin. Pwede ba kami pinagkakaisa ni Chloe? Hindi namin kayo pinagkakaisahan. Don't get the wrong idea eh. Kaya nga, ang sa amin lang, Hindi pinagkakaisaan? Anong tawag niyo dyan? tama. Samantalang, kasalanan nyo naman kung bakit nangyayari sa ating nalo ka na, Dominic. What? How is this my fault? Kung hindi mo sana hinayang umuwi mag-isa si Miggy, hindi mangyayari ngayon ito sa kanya. Seriously? Huwag mo na matulog. Teka, ang unfair naman yata kung isisisi niyo kay Dominic ang nangyari. Sinong dapat sisihin? Ikaw? Guy, tama na. Aksidente yun. Walang may gustong mangyari nun. Kung nandito si Mickey, hindi niya gusto makita tayo na ganito. Kung nandito siya, kaso wala siya. I've had enough of you. Kanina ka pa. Kanina pa kayo. Why? You think you're better than the rest of us? Of course, kahit magsama-sama kayong lahat, mas magaling pa rin ako. Fine. Kung sa tingin mo, mas magaling ka, then by all means, you run the company. Dominic, huwag mong gawin yun. Don't give them the satisfaction of dominating you. Halos na yung dalawa ni Mickey ang tatag ng kumpanya. Kaya dapat lang na ikaw ang magpatakbo kapag wala si Mickey. Agree ako kay JM. Kaya wag mong ipagkatiwala kay Benny ang kumpanya. Kaya ko din naman gawin to. Kaya lang, ang hirap nilang kausapin. Kung ayaw nilang sumunod, eh di mag-resign sila. Ganun lang naman yun. Huwag ka magpapapekto sa kanila. True. Please, huwag mong ipagkatiwala sa kanyang kumpanya. Sige, sana lang, magising na si Miggy. Bago patuloy mauwi sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan niya. Ang babaeng mahal ko, na dating masigla at puno ng buhay. Ngayon, nauubos na lang ang oras sa 4 na sulok ng salid na ito. Love, miss na kita. Bumalik ka na, please. Hindi ko kaya na wala ka. Sa bawat araw na lumilipas, basta na kita buong buhay ko, umiikot sa'yo. Paano na ako ngayon? Ang dami pa nating pangarap, di ba? Ang dami nating plano. Sabi mo, after a year, magkakabahay na tayo. Tapos, magpakasal tayo. Tsaka tayo bubuo ng pamilya. Magagawa pa ba natin yun? Tumisip ka nga, please. Sa ragatan ng mga tao, ikaw ang nakikita ko. Sa mga labing aking Sorry lang. halikan, Hindi ko gustong ilagay yung sitwasyong ito. ang sayo kapaligiran Paano kung ay hindi na ako makabalik? At ang pamilyang inakala kong buo hanggang dulo, unti-unting nasisira nung nawala ako. Ngayon pa talaga, Anthony. Kung kailan nakaratay sa ospital ang kuya mo, Diyos ko naman! Sorry ma. Hindi ko naman alam na magkaganito. Panigurado magagalit ang papa mo pag nalaman niya to. Ano? Malaman ng ano? Bakit di kayo makasagot? Anong meron? Ito kasing si Anthony na pasama sa rambulan. Ayun, nakulong. Kakapiyansa ko lang. Ano? Tarantado ka? Wala ka na ba talagang alam gawin kundi bigyan kami ng sakit ng ulo? Sorry pa. Frank, maghulas dili ka. Baka mapano ka pa niyan eh. Wala ka na ba talagang respeto? Pagkatapos kang pag-aralin ng kuya mo, yan ang igaganti mo? Pasensya na pa. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Gusto ko lang naman na... Gusto? Puro ka na lang gusto, palibhasa sa sarili mo lang iniisip mo. Pa, hindi totoo yan. Sige, magbigay ka nga ng maski isa lang na magandang bagay na nagawa mo para sa pamilyang ito. Hindi ka makasagot, di ba? Kasi ni minsan, wala kang magandang naidulot sa pamilyang to. Ang alam mo lang gawin,
humilata at magpakasarap sa buhay. Habang yung kuya mo, hirap na hirap sa pagtatrabaho para lang makapag-aral kayong magkakapatid at maibigay yung mga luho nyo. Bakit pa? Kami lang ba niya maaari na nagiginabang sa kinikita ni Kuya? Di ba kayo din naman ni Mama? Simula nung graduate siya at nagkatrabaho, siya na ang bumabangon at bumubuhay sa ating pamilya. Sa halip na kayo ni Mama bumubuhay dahil kayong mga magulang. Bastos ka! Rock, tama na! Bitawan mo nga ako! Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Bakit mararating ba ng kuya mo lahat ng narating niya kung di dahil sa amin ng mama mo? Mabubuhay pa kayong magkakapatid at lalaki ng maayos kung di dahil sa mga sakripisyo namin? Ni wala kang alam! Ni wala kang katiting na karapatan para sabihin sa akin yan! Total wala ka naman ng utang na loob! Mas mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay na to! Frank, huwag naman ganyan. Nasa ospital na nga si Miggy at wala tayong kasiguraduhan kung makakasama pa natin siya. Tapos papalisin mo si Anthony? Ano na mangyayari sa pamilya natin? Buo na desisyon ko! Magbalot ka na ng gamit mo at lumayas ka na sa pamamahay na to! Wala akong anak na suwail! Okay, fine. Kung yan ang gusto nyo. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng mga pinangarap ko. Paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ang bansag sa akin ng lahat ng nakakakilala sa akin, Mr. Know-It-All. Dahil alam ko ang kasagutan sa napakaraming bagay. Pero bakit ngayon? Kung kailan kailangan ko ng sagot sa mga katanungan ko, saka naman ako walang maisip na dahilan, walang maisip na sagot sa sitwasyong aking kinasasadlakan. Ouch! Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ha? Ako? Sino pa nga bang nakabunggo sa akin? Hangin? Ako talaga ang kausap mo? Nagmamang-maangan ka pa talaga. Sakit nun ah. Ako talaga? Ewan ko sa'yo, ang labo mong kausap. Diyan ka na nga. Teka, sandali. Nakita mo ako? Naririnig? Nahahawakan kita. Bitawan mo nga ako, baliw ka ba? Sorry, hindi ako masamang tao. Bitawan mo ako, sabi! Bestie, okay ka lang ba? Sinong kaaway mo? Baliw na lang to. Bitaw sabi! Ha? Asan? Gusto ko na una sa harap ko. Bes, akala namin nakamove on ka na kay Denver. Pero obviously, hindi pa. True, grabe talaga epekto sa'yo ng breakup nyo. Nagka-hallucinate ka. Alam niyo ang weird nyo. Kasing weird itong lalaking to. Bestie, pahinga mo na lang muna yan. Kailangan mo yun. Sige, bukas na lang tayo lumabas, okay? Sige, Bes. Una na kami at na kami. Bye. Multo! Multo ka? Hindi! Nagkakamali ka. Hindi ako multo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Multo ka! Sandali, please. Kailangan ko ng tulong mo. Tignan mo yung babae, friend. Gogi, baliw ba yung friend? Ang nilalaan nun. Multo? Lumayo ka sa akin. Hindi ako multo. Please, tulungan mo ako. Huwag kang lalapit. Nakikita mo to? Gagamitin ko to sa'yo. Calm down. Wala akong gagawing masama sa'yo. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Please. Mukha naman siyang sincere. Pero multo, kailangan ng tulong ko? Paano? Nakakaiba to ah. Naniniwala
ako sa kanya? Hey, miss. Tumahimik ka muna dyan. Nakikipagtalo pa ako sa sarili ko. Masarbo. Okay. Hindi, hindi. Hindi dapat ako maniwala ng basta-basta. Baka scam lang to. Pero, may multo bang nani-scam? Ang weird naman mo. Tapos ka na bang Ito na ba yung sign na hinihingi ko kay Lord para makapag-move on na ako? Siguro nga kailangan ko ng distraction. Para talagang makalimutan ko na yung kwentang lalaking yun. Sige, tutulungan na kita. Talaga? Thank you. Ops! Huwag lang tungkol sa pera ah. Wala ko nun. Pera talaga? Don't worry. It's not about money. But, thank you. You don't know how much this means to me. Ano bang tulong ang kailangan mo? Grabe pala talaga yung nangyari sa'yo, no? Biruin mo. Ang ganda na eh. Ang lapit mo na sa pangarap mo, tapos biglang ganun ang mangyayari sa'yo. Yeah, I guess. Fate is playing tricks on me. I was this close. Then poof. All gone. Kaya talaga siguro ang buhay. Anyway, kailangan mo makabalik sa katawan mo, tama? Oo, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin alam kung bakit ikaw lang nakakita sa akin. Di kaya may mission ka na dapat mapagtagumpayan? May napanood ako. Nakabalik yung babae sa katawan niya nung mapagtagumpayan niya yung mission niya. Mission? Ano namang mission yun? Ewan, baka sa buhay mo, sa pamilya mo, o di kaya sa mga kaibigan mo, ganun. Kung sa bagay, may point ka. Kasi simula nung nakomatose ako, ang gulo-gulo na ng buhay ng mga kaibigan at pamilya ko. Oh, di ba? Galing ko talaga. Siya nga pala. Sa napanood ko, hindi pwedeng malaman ng mga taong malapit sa kanya yung mission niya. Ganon. So, hindi nila pwedeng malaman na nakikita kong mga nangyayari sa kanila? Tumpak. So, paano ko sila makakausap? Paano ko maayos yung problema sa kumpanya, sa mga kaibigan ko, at sa pamilya ko? Kaya nga nandito ako. Ako ang magiging tulay mo sa kanila. Yeah, you're right. Thank you. You're welcome. Kaya lang, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. I'm sorry. Miggy, by the way. Miguel Alexander Lorenzo. And you are? Sofia. Sofia Hope de Guzman. Pero iba-ibang tawag sa akin eh. Sofia, Sophie, Hope, Pag-asa. Pero ikaw na bahala kung anong gusto mo itawag sa akin. Can I call you Hope? That way, I am always reminded that I still have hope. Nax! Iba talaga, pagkatatalino, no? Tawa ng utak. Pero, sige. Okay lang. Thank you. M.A. Lorenzo and Associates. Wow! Ang big time mo pala. Yeah, that was before the accident. Now, I don't know. So, anong unang gagawin natin? Diyan tayo magsisimula. Nakakailangan ng firm namin ng interns.
Mag-apply ka for the position. Ha? Wala naman akong alam sa architecture. Akong bahala. Mula sa resume, interview at internship, ika-guide kita. Sige. Ayan! Tapos na! Pero, hindi ba ako mapapahamak dito? Paano kung nalaman nila na peke yung diploma at saka mga certificates ko? Hindi yan. Galingan mo sa interview para wala silang mahanap na flaws dyan sa resume mo. If you're able to answer all the questions excellently, hindi ka nila pagdududahan. Yun na nga eh. Hindi ko alam sasabihin ko. Tulad ng sabi ko, akong bahala sa'yo. Susundan mo lang mga sasabihin ko. Ako ang sasagot, uulitin mo lang. Sige. Congratulations, Mr. Guzman. Welcome to the company. Thank you so much, sir. Work start at 8 a.m. but since you're new, you have to report an hour earlier for the orientation and processing of your documents. Okay po, sir. If you have question about anything in the company, feel free to do so during the orientation. Okay? Okay po, sir. Sige po. I'll go ahead na po. Thank you so much. Pia, please prepare the conference room. May meeting kami with the clients later. Okay po, sir. Thank you. And please, furnish us a copy of this document. We need 10 copies each, okay? Sige po. Thanks. Bugol ko sa sabon gagawin ko sa mga to. Bigyan mo daw sila ng kopya ng dokumento. Ipapapotocopy mo yan, at bibigyan mo sila ng 10 kopya bawat isa. Yes. May problema ba, Siglo? Wala po. Sige po, punta na po ako ng conference room. Ayan. Tapos na. Sino kayong meeting niya? Narinig ko kanina nung nawala ka na yung may-ari daw ata ng Arevalo Real Estate ata yun. They're one of our biggest clients. We have an ongoing project with them worth 10 million. Ako dapat ang gagawa nun. I have already conceptualized the project and have everything planned. Pero, hindi ko nagawa. I wonder kung sino yung tatapos ng proyekto. Laki pa lang nang nakataya. Oo, kaya... Mr. Guzman, you may leave the conference room, ma'am. Sige po, sir. Gentlemen, please take your seats. Your secretary mentioned over the phone that you wanted to talk to us about the project. Yes, first of all, we would like to say we're sorry about what happened to Miguel. However, we would like to know how you would proceed with the project.
We will proceed according to the timeline. But how? It has been more than a month since Miguel and I last spoke. The blueprint should have been presented to us by now. We are really sorry for the delay, Mr. Arevalo. We've been having minor setbacks at the moment, but we are doing our best to get back on track. Mr. Salvatore, we understand your situation, but business is business. We need an assurance that the project can be completed within the timeline. If not, we will be forced to take our business elsewhere. Rest assured, sir, that we can complete the project. Mr. Del Mundo, one of our senior architects, and I will personally oversee its timely completion. We expect you to uphold your word. The blueprint should be ready by the end of next week. Remember, the continuity of our business relationship relies greatly on that blueprint. Yes, sir, we will deliver. Paano yun? Kaya ba natin gawin yung blueprint ng isang linggo? Dapat natin kayanin. Sa blueprint nakasalalay ang acquisition ng project. Ano ang gagawin natin? Paano kung hindi na-satisfy ang client sa gawa natin? Kung sana andito si Nick. Tapos ang problema natin kasi siya, kayang-kaya na gawin ang blueprint nang wala pang isang linggo. Yan ang problema sa inyo Masyado kayong pilip na pilip kay Miggy. Oo nga, siya na lang palagi ang magaling. Totoo naman siya ang pinakamagaling sa ating lahat dito. Kaya ko naman din gawin yun, no? Wala lang talaga kayong pilip sa akin. Hay nako, Benny, tama ka naman sa issue mo. Wala ka pa naman na i-close din ang sarili mo lang Kaya nga, nakakakuha ka lang ng kliyente dati dahil sa tulong ni Miggy. Ay, wow! So, kampihan talaga no? Don't worry, Benny. Kakampi mo ko. Kung makapagsalita kayo, kayo din naman nakasa kay Miggy. Ngayon wala na siya, kayo naman problema. Problema natin to lahat, Benny. Ay, dapat magtulungan tayo kaysa mag-away. Di mo gusto niyo yan. So, kayo mo problema. Guys, pwede ba tama na? Ang laki na nga ng problema ng kumpanya natin, nag-away-away pa kayo. Ito kasi si Ben. Oh, ano? Sige, magsisiyan na naman tayo ito. Ano? Guys! Ano ba? Hindi talaga kayo titigil? Ano yun, Sophia? May kailangan ka ba? Narinig ko po kasi yung pinag-uusapan niyo tungkol sa clothing. Baka lang po tulong sa paggawa. Anong nakakatawa? Tayo nga marami ng experience, nahihirapan pa rin sa paggawa. Intern pa kayang wala pang experience. Pataya ka? Chloe? Benny? Is that how you treat our interns? Buti pa nga yung intern willing tumulong. Hindi tulad ng dalawa dyan. Whatever. Tara na nga ba? So, okay na ba tayo guys sa napag-usapan natin? Agree naman kayong lahat? Yes. Kung ganun yung gagawin nilang blueprint, hindi yun papasa sa client. Kailangan may gawin ako. We only have 3 days before the presentation. So, paano mo sila matutulungan? Nag-try ako ulit mag-offer ng tulong, pero sabi nila, kaya na daw nila. Nakakainis. Bakit kasi ngayon pa nangyari to? Maayos din yan. Ano bang maitutulong ko? Kailangan makagawa ka ng blueprint. Tulad nung sa ginawa natin sa interview. Nag-guide kita. Sige, paano ba? You will need this drafting pencils, drafting papers, those rulers. Okay, tapos? Follow me.
Kunin mo yung drafting pencils and rulers. Tapos, Draw a line from here to here. About 10 centimeters. Kailangan maging precise ka sa measurement. Ho! Please! Focus! sorry. May naisip ako. Pero sana huwag ka magagalit sa gagawin ko. Ano ba yun? Teka. Anong ginagawa mo? Just trust me. Okay? Tanging ikaw nakikita. Utak ko ay puno-puno ng imahinasyon kasama ka. Done. Hey, okay ka lang? Oo. Ang ganda. Thanks. Next step, kailangan natin ng web application para magawa natin siya ng 3D model and construction document tulad ng framing at site plans for easy visualization. Yun ang kailangan may present sa client. Wala akong naintindihan, pero sige. Ano kailangan? Laptop or PC. Sige, may mahihiraman ako. Yan ang tinatawag 3D model at yung mga construction document na ipapasa natin sa mga client natin. Paano gumawa ng 3D model? Tuturo ko sa'yo. So that's the end of our presentation, Mr. Arevalo. That's it? Is that what you call a presentation? Miss De Guzman, what are you doing here? You are not supposed to be here. Sorry for the intrusion, but you have to say this. This could help you to secure the project. What do you mean? But please, trust me on this. Okay. Wait, this is Mickey's signature.
Congratulations, Elizabeth. First of all, gusto naming magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi namin may present sa client yung blueprint na ginawa ni Miggy. Pero, curious lang kami. Paano napunta sa yung flash drive na yun? Oo nga. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag sa inyo. Pero siguro, hindi na po mahalaga kung paano nangyari. Ang importante, nakatulong po sa inyo. Grabe si Miggy. Mula noon hanggang ngayon nakalate siya sa ospital, hindi na tayo pinapabayaan. Tama, sa huli, siya pa rin ang nagsalba sa atin at sa kumpanya. Permission to speak po. Sige, go on. Huwag niyo po sanang masamain yung sasabihin ko. Sa maiksing panahon po ng pananatili ko dito sa kumpanya, nakita ko po yung mga kakayahan na meron kayo. Bakit hindi niyo po gamitin yung mga kakayahan na yon para mapaunlad po yung sarili niyo at ang kumpanya? Tulad po ni Sir Dominic. Bukod sa galing niyang makipag-usap, magaling din siya mag-manage ng tao. Sina Sir Fran, Sir JM at Sir Miko, may kanya-kanyang talento sa design at sketching. Si Ma'am Isabella, taga-balanse ng lahat. Kung tutuusin po, kayang-kaya niyang patakbuhin ng kumpanya nang wala po si Sir Miggy. Masyado lang po siguro kayong nag-rely at dumepende sa kanya, kaya nakalimutan niyo pong may sarili rin po kayong kakayahan at talento. Gamitin niyo pong motivation si Sir Miggy para ma-discover niyo po ulit yung mga kakayahan na meron kayo. Salamat sa lahat ng tulong mo, bro. Miss na miss ka na namin. Rest assured na hindi namin babayaan ang kumpanya. Naipakulong na din namin sila Benny at Chloe dahil sa pagnanakaw sa kumpanya. Maayos na lahat sa kumpanya. Ikaw na lang ang kulang. Kaya please, balik ka na. Maghihintay kami sa pagbabalik mo. Guys, one for all. All for one. Para sa kumpanya. Nax, okay na pala yung kumpanya mo. Wala ba tayong celebration? Tara, for tayo. May pera pa naman ako. Ho, let's stick to the plan. Tsaka ng celebration kapag nakabalik na ako sa katawan ko. KJ mo naman. Wala ka talagang enjoyment sa katawan. Parang magre-relax lang. Pero wala kasi sa usapan yung pagbabar. Our next plan is to find my brother and fix my family. Plano. Puro ka plano. Alam ko naman yun eh. Pero minsan maganda din i-celebrate yung small victories mo. It wouldn't hurt kung mag-enjoy ka pa minsan-minsan. Nakaka-burnout kaya yung puro ka-work. Pero hindi kasi ako ganun. Since then, naplano ko na yung buhay ko. I always stick to my clan. Iyang nangyari sa'yo, patibay ng plan mo. See? Kahit anong pagpaplano mo, it's not meant to happen. Hindi mangyayari. Wala naman kasi nakakapilit ng nangyayari sa future. Kaya habang may pagkakataon ka pa, enjoy mo yung buhay mo. Kasi malay mo, sa susunod, di ka na mabigyan ng chance. Okay, you win. Let's celebrate. Pero ngayon lang to Tomorrow, busog na tayo sa club. Ay, Captain! Alam mo ba kung paano nahulog sa'yo?
Finally, a little quieter. Ay naku, KJ ka lang talaga. How could you expect me to enjoy with that kind of crowd? Bukod sa nakakabingo yung tugtog, napaka-wild ng mga sumasayaw doon. Like, seriously? Hindi ka lang talaga siguro. Wait, I'm sorry. Anthony? Ha? Sino? It's him! That guy in the corner. That's my brother. Talaga? Tadhana nga naman, oh. Akalain mo, all places, dito pa natin siya makikita. So, ano gusto mong gawin ko? Could you go speak with him? See if you can get him to open up. Hopefully, he'll decide to come back home. Sige, subukan ko. Mister, okay ka lang? Mukhang mapaparami na tayo ng inom, ah. Baka gusto mo nang kausap, di mo natatanong, good listener ako. Kung wala namang balak ng pag-usap ng kapatid mo. Try harder, please. We have to talk some sense into him para bumalik siya ng bahay. Paano? Ayaw nga umilit. Hello. Ikaw na naman. Kulit mo din eh, no? Pasensya ka na. Para kasi nga ang lalim ng pinagdadaanan mo. Kung may pinagdadaanan man ako, wala ka nang pakialam dun. Kaya pwede ba? Leave me alone. Huwag mo siya hayaang umalis. Sabihin mo, Ikaw si Anthony, di ba? How do you know my name? Are you stalking me? Wow, stalk agad. Anyway, kilala ko ang kuya Miggy mo. Nabanggit ko niya sa akin. Nakita ko rin yung mga pictures mo sa phone niya. Kaya, nakilala kita. Nagkakaganyan ka ba dahil sa nangyari sa kuya mo? Alam mo, may nakapagsabi sa akin na mas maganda daw i-share yung nararamdaman mo sa hindi mo kilala. Kasi hindi ka nila i-judge. Handa akong makinig kung kailangan mo ng kausap. Nag-less kasi ako sa amin. Alam ko, sobrang madidisappoint si Kuya Miggy pag nalaman niya umalis ako ng bahay. Kaya lang, hindi ko na kasi kaya. Palagi na lang ako kinukumpara sa kanya. Sa paningin ng parents ko, siya lang yung magaling, talino, umaasahan sa lahat ng oras. Ako, alam mo nin, walang ambag sa pamilya. Wala kang magandang naidulot sa pamilyang to. Ang alam mo lang gawin, humilata at magpakasarap sa buhay. Pagod na ako maging ino ni Kuya. Pagod na ako maging option lang. Alam mo yun, yung pakiramdam na I'm just a second best, never a priority. Hanggang ngayon na nakaratay si Kuya, sa kanya pa din ang atensyon ng lahat. Valid yung nararamdaman mo na yan. Mahirap naman kasi talaga kapag palagi kang kinukumpara. Pero, nasabi mo ba sa kanila yung nararamdaman mo? There's no use. Kahit naman siguro sabihin ko, hindi nila maintindihan.
Malay mo lang naman, di ba? Bakit hindi mo ipaintindi sa kanila? Sasayang lang ako ng oras. Siguro may na pinapakinggan nila. E di gumawa ka ng paraan para mapakinggan ka nila. Para malaman nila kung ano yung nararamdaman mo. Kasi nakikita ko naman sa'yo, mahal na mahal mo sila eh. Masaktan ka lang, kaya ka umalis. Pero siguro, kung may choice ka lang, hindi mo naman sila iiwan lalo sa ganong sitwasyon, di ba? Hindi naman pala eh. Hindi sa ini-invalidate ko yung nararamdaman mo. You have all the right to feel that way. Pero higit sa lahat, ngayon ka nila mas kailangan. Kaya sana, bumalik ka na. Usap kayo ng papa mo. Ngayon mo patunayan na maasahan ka rin nila tulad ng kuya mo. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang mga magulang. Matapos ng mga nagawa at nasabi. Simula ka sa paghingi ng tawad. Walang magulang ang matitiis ang anak. At isa pa, ba't naman tayo nagkakamali? Maski silang magulang nagkakamali din. Ang kailangan lang, magparaya at magpakumbaba. Sa tingin mo, mapapatawad pa ako ng pamilya. Oo naman, sure yun. Pero paano kung ma-disappoint ko ulit sila? Paano kung sa halip na makatulong ako, mas makasama pa? Ever since I'm such a failure. Ano ka ba? Magtiwala ka kasi sa sarili mo. Proud na proud ka sa yung kuya mo. Ha? Parang hindi naman totoo yung sinasabi mo. Ayaw maniwala. Ito ah. Ayan. Basahin mo yung plano ng kuya mo. May message yan sa'yo. Kunin mo. At sana, pagtapos mong basahin yan, bumalik ka na ah. O siya, paano? Ayos na ako ah. Bye! Itong kapatid kong to, proud na proud ako dito. Kahit alam kong nahihirapan siya sa pag-aaral, napaka-positibo pa rin niya. And despite his busy schedule, he always finds time to look after our parents and sister. I wish I had his optimism and carefree attitude. Unlike me, all I know is work. When was the last time I truly spent time with my family? I can't even remember the last time I smiled genuinely. Andyan ka na pala. Kain na. Kumusta ang lakad mo? May balita na ba kay Miggy? Wala pa rin pagbabago sa kondisyon ni Miggy. Buti nga doon si Liz para may magbabantay sa anak natin. Sana magising ng anak natin. Miss ko na siya. Mas, 3 linggo nang nawawala si Kuya Anthony. Wala po ba kayong balak hanapin siya? Or alam mo man lang kung nasan siya? Anak, simula nung umalis ang Kuya Anthony mo, sinatry ko siyang kontakin. Pero hindi siya sumasagot sa mga tawag. Makakailangan niya lang ng... Kusa siyang umalis, kaya matuto siyang bumalik. Pero pa, hindi ba kayo nag-aalala na baka may... Pwede ba? Huwag kang dumidepende sa kuya mo. Desisyon niya yan, kaya bahala siya sa buhay niya. Frank, anak, tama na yan. Baka saan na naman mapunta yan eh.
Ano na lang sasabihin ni Kuya Miggy sa atin pag nalaman niyang ganito yung sitwasyon natin? Sigurado malulungkot yun pag nalaman niyang nagkakawatak-watak tayo. Kaya please, pa. Huwag mo nga dinadamay ang Kuya Miggy mo para lang ipagtanggol yung Kuya Anthony mo. Frank! Frank! Then yung nag-celebrate tayo nung unang ma-promote ang Kuya Miggy mo, di ba? Yes, ma. Yung mga panahon na kahit medyo kapos tayo, masaya tayo. Buo. Pero ngayon, ewan ko. Alam kong nahihirapan ka sa lahat ng nangyayari. Pero sana magpakatatag ka para sa pamilya natin. Namamiss ko na sila, Kuya. Namamiss ko na yung mga time na sabay-sabay tayo kumain. Kung kahit na maliit lang yung TV natin, makapanood tayo ng mga pelikula, tapos magtatawanan tayo, mag-iiyakan, depende sa pinapanood. Simula kasi nung na-promote si Kuya Miggy, bihira na lang natin siya makasama. Simula nung pagpapatayo niya sa kumpanya niya. Buti nga si Kuya Anthony kahit busy siya sa internship at masteral niya, lagi pa din niya akong tinutulungan sa mga projects ko, sa activities ko. At dahil busy kayo, siya yung nandyan para sa akin. Tinutulungan niya ako gumawa sa gawaing bahay. Siya na lang din kasi palagi yung kasama dito sa bahay. Kaya nung naglayas siya, mas lalo ko nalulungkot kasi pakiramdam ko mag-isa ako sa bahay. Please, ma. Hanapin na natin siya. Miss ko na siya. Oo, nakahanapin na rin. Bakit ka pa bumalik? I'm sorry. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi yung mga sinabi ko. Napuno lang kasi ako ng palagi kinukumpara kay Kuya Miggy. Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, ang liit-liit ang tingin niyo sa ni Mama. Kaya nilamon na ba ng insecurities ko. Nakapagbito ako ng masasakit na salita. Sorry pa. Yang hiya ko sa inyo ni Mama. Sana mapatawad niyo. Napatawad na kita. Alam ko namang nabigla ka lang eh. Yung sorry mo lang talaga iniintay ko. Salamat pa. Sorry po talaga. Alam ko may mga pagkukulang din ako sa inyong magkakapatid. Pagpasensyahan niyo na ako. Ayos lang po yan pa. Huwag ka na ulit maglalayas, Kuya, ha? Hindi na, bunso. Pangako. Thank you, Lord. Dahil buo na ulit ang pamilya ko.